Hello! Happy dinner na naman. Pasensya na sa kusina namin at medyo magulo kasi ang dami namin niluto tonight. At ngayon, nakikita nyo, gumagawa ng sisig si Daddy Nicky. Ayan, luto na nga. At syempre, ako yung taga-taste test palagi bago namin ilagay sa lamesa. Napakasarap ng sisig ni Daddy Nicky. Ito na yung huling niluto niya tonight kasi bukod dyan, meron din kaming sinigang, kilawing bangus, at saka naglaga din siya ng okra. Yun lang po, tara, kain po tayo! Hindi siguro nila alam yung harap-harap na. Hindi si Pesa, kasi hindi naman ni Boy yan. Hindi namin. Hindi na Boy ko. Kaso yun. Hindi ito ang baso ganyan. Oo. Bakit? 30 net. 30 pesos. Tutuloy mo talaga. E baka naman sa buko 30. Gandang araw! So, for today, luto-lutuan portion naman po tayo. May nakita nga akong mga hipon sa ref. So, gusto ko kasi magsabaw. Kaya ginawa ko. Since medyo marami pa to, kinuha ko lang yung mga malalaking size ng hipon. Plano ko kasi magsinigang sa hipon. Ayan nga. Matapos kong piliin yung mga hipon na gusto ko, binalik ko sa ref yung mga hiniwalay ko. Ayan na nga. Nilinis na natin. Tapos magpe-prepare na nga tayo. Wala kasi kaming labanos o okra man lang. Kaya ito lang nakita ko. Kamatis at saka sibuyas. Dahil wala rin kangkong, syempre hindi mawawala ang malunggay. Banda dito kasi ang init, kaya hindi na ako kukuha doon. Dito naman sa kabila, masyadong mataas. Kaya dito na lang tayo ulit sa kung palagi kong kinukuhanan. Konti lang naman yung kukunin ko guys, as in konti lang. Ayoko kasi na masyadong marami. Ayan, una nating pinakulo ang sibuyas at kamatis.
Pagkatapos po niyan, kumulo na yung tubig, piga-pigain na natin yung kamatis. Saka na natin ilagay itong malunggay. Pag kumulo na yung malunggay guys, inuna ko talaga lahat ng gulay kasi itong hipon mabilis lang maluto to. So ito na yung huling nilagay ko. Kita nyo naman nag-orange na siya kagad. Tapos lagay na natin yung mga seasonings na kailangan natin. Tapos dagdagan ng sabaw at pakuluan. Ayan, mukhang ready na ang ating sinigang na hipon. Siyempre, titikman muna natin yan, no? Ayan, mukhang perfect na siya, kaya ready na ang lunch. Pero medyo maaga pa, kaya hindi muna kami magsasando. Basta't naka-ready lang yan dyan. Okay, thank you! Maya pang-abak po. Luto-lutuan na naman tayo. Si Papa pinapakuwanan ko ng mga bulaklak ng kalabasa kasi gagamitin ko yan sa lulutuin ko. Nakita ko lang sa YouTube yung lulutuin ko ngayon. Pakuha na rin ako ng malunggay kay Papa. So sabi niya dito na lang daw para matabas na rin niya yung mga malunggay dito sa may kulungan ng mga bibe. Ito na yung tinabas niya pero kukuha lang tayo dito ng konti. Dito naman banda, nagpapakuha naman ako ng talong kay Papa. Kaka-harvest nga lang namin ng mga talong kaya maliliit lang yung nakuha ni Papa ngayon. Pero sabi niya, meron naman daw kahit saan. Kaya pwede na tong mga nakuha niya sa lulutuin ko. Tapos, walang gatang na pamalengke si Mama, kaya dito na lang ako kumuha sa tindahan. Gamit na rin yung natira naming almusal, pritong bangus, at saka ito na yung malunggay na nakuha namin. Ayan, mukhang kumpleto na yung mga gagamitin ko kasama na tong bagoong nagawa ni Mama. Pero bago yan, maglinis muna tayo ng lababo. Hiwa time na pero pinas forward ko na yan para mabilis yung video natin. Sa paggisa naman, ginamit ko yung mantika ng bagoong para mas malasa. Ayan yung bawang. Sunod na yung sibuyas. Tapos, sinunod ko na dito yung kalabasa para mas lumambot siya. Gusto ko kasi yung malambot yung kalabasa na parang nadudurog sa sabaw. Nung lumambot na yung kalabasa, sinunod ko na yung sitaw. Eto, papalambutin ko to talaga. Ayan, nung ready na pareho, hinalo-halo ko na yan. Tapos, ang sinunod ko naman dyan is yung ibang gulay tulad ng talong at saka yung bulaklak ng kalabasa. Tapos, yung malunggay, dinagdagan ko na rin ng tubig. Pero hindi ko to talaga pinapasabawan ng marami. Sinunod ko na yung gata. Tapos, yung mga seasonings na saka ko na nilagay yung mga natira naming pritong bangus. Nung nahalo na, syempre, titikman na natin at okay na, ready na. Thank you!